Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, tafsir, pero tiyatalakay pa rin natin yung maikling talambuhay ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At yung ngayon, yung iba't ibang mga ulat tungkol sa kanyang mga katangian, alhamdulillah. Sa sumunod na nababanggit, syaja'atuhu, yung katapangan ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Na yung katapangan at yung pagiging malumanay, dalawang katangian ito na maaring sa unang tingin ay parang magkabaligtad, kataliwas. Pero ito ay maaring parehong katangian na taglay ng iisang tao. So hindi porke malumanay ay hindi na magiging matapang. Pwedeng malumanay siya sa panahon na kailangan siya maging malumanay at matapang sa panahon na kailangan niyang maging matapang. Kasi totoo rin yung kabaligtaran nito. Marami sa mga nagsisigasigaan, kapag labanan na, duwag din naman. Dadrama, iiyak, tatakbo, tatakas. May ganyan eh. Yung mga yung nagsisigasigaan na kumbaga nagpapakita lang ng pagiging agresibo. Pero pag nakita ng tunay na siga, natutupi na. Kasi wala naman silang pinaninindigan na kahit na Wala silang pinaninindigan na kahit na So dito, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na ikilala siya sa kanyang katapangan. Sinasabi, iniulat ito ni Arwa bin Az-Zubair, anak ito ni Az-Zubair bin Al-Awwam, yung sahaba. Kasama siya sa Asharatu Mubashirin bil Jannah. Sasabi, Sa'altu Abdullah bin Amr bin Al-As. Sa tinanong daw niya si Abdullah bin Amr bin Al-As. So, isa sa mga pangunahin na mga sahaba na anak ni Amr bin Al-As. Sabi niya, tinanong daw niya siya, an asyaddi ma sana'al musyrikina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ano ba ang pinakamatinding ginawa ng mga musyrik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sasabi ni Abdullah bin Amr, Ra'aitu Uqba bin Abi Mu'it Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Nakita raw ni Abdullah bin Amr, si Uqba bin Abi Mu'it na lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang nagsasala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba ito yung tinalakay din natin sa sira? Si Uqba. At may na-realize ako dito ngayon lang. Actually, late na nag-Muslim si Amr bin Al-As. Pero itong pangyayari na ito, nangyari ito sa Makkah, maaring hindi pa Muslim si Abdullah bin Amr, kasi tatay nga niya hindi pa Muslim eh. Pero i-check ko rin kung kailan ba nag-Muslim ito si Abdullah bin Amr bin Al-As. Kasi marami siyang nai-report na hadith. Kasama siya sa mga may pinakamaraming nai-report na hadith. Si Abu Hurairah, number 1, si Aisha, number 2, sina Abdullah bin Omar, lahat sila nandun. Kasama si Abdullah bin Amr sa pinakamaraming hadith na naiulat. So naisip ko kasi paano niyang naiulat pa itong hadith na ito? So either Muslim na siya nung panahon na ito, o nakita niya ito na hindi pa siya Muslim at naalala niya. Nasaksihan niya ito na hindi pa siya Muslim at naalala niya. So nagsasala daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawada'a rida'ahu fi anakihi. Ipinulupot daw iba pa yung nilagay na na lamang loob sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga nagsasala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring siya ay nakaruku o nakatayo. Ipinulupot ni Uqba yung kanyang rida sa liig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhanakahu khanakan syadidan, at sinakal ito ng matinding pagsakal.
Faja'a Abu Bakar hatta dafa'ahu anhu. At dumating si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tinulak niya si Uqba bin Abi Mu'ayt palayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ataktuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah?" Papatayin ba ninyo ang tao dahil lamang sa sinabi niya na ang aking Panginoon ay si Allah? Papatayin ba ninyo ang tao dahil lamang sa siya ay nananampalataya? At yun din sinabi, "Waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Papatayin ba ninyo siya? Samantalang ang ginagawa naman niya ay sabihin na ang kanyang Panginoon ay si Allah. At siya ay dumating sa inyo na may dalang bayyinat, may dalang malilinaw na mga patunay mula sa inyong Panginoon. Ito ay iniulat ni Imam al-Bukhari. So dito, makikita natin kung sa konteksto ng pinag-aaralan natin sa sira, si Uqba bin Abi Mu'ayt, hindi niya ginagawa ang mga bagay na ito liban na lang na may kasama siya. Kasi ginagawa niya ito kapag hinahamon siya ng kanyang mga kasama, lalo na si Abu Jahal, kung sino ang gagawa ng isang bagay. At siya yung nangunguna na gumagawa nito. Yung kabilang nga doon yung paglalagay ng lamang loob ng camel sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa kabila nito, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nagpakita ng kanyang katapangan kay Uqba at sa kanyang mga kasama. Ipinagtanggol niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre malaman din natin yung katapangan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hindi na binanggit dito. Sa lahat ng jihad nandun si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre pagpapakita ng kanyang katapangan nung panahon na ng kanyang khilafa, kitaluhu li ahli riddati wa mani'i az-zakah min a'dami dalaili syaja'atihi. Ang pakikidigma niya laban sa mga tumalikod sa Islam. Pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming mga Arabo ang tumalikod sa Islam at ayaw na nilang magbayad ng zakah. Iba sa kanila ayaw na nilang magbayad ng zakah. Ito pa lang ay sapat na malaking batayan ng kanyang katapangan. Fa'innahu qal, sinabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, "Wallahi, law manauni akalan, kanu yu'iddunaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, laqataltuhum alaihi." Sumpa kay Allah, kung hindi nila babayaran sa akin ang kahit halaga ng isang lubid na ibinabayad nila noon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalabanan ko sila para rito. Ibig sabihin, lalabanan ko sila para masingil ito sa kanila. Kasi pinagtatanggol niya rito, pinaglalaban niya rito ay ang kanyang relihiyon, na ito ay may patutupad sa tamang pagpapatupad nito. Kaya mahalaga sa pinuno yung magkakaroon siya ng paninindigan, hindi yung balimbing, hindi yung pagiging balimbing. Parang may post kanina si Sheikh Muhammad Ali Granaderos tungkol doon sa pagiging balimbing. So dapat may paninindigan ang mga Muslim, inshallah. Paninindigan na naninindigan tayo sa katotohanan. Siyempre, yung pagiging balimbing, hindi nangangahulugan na nagbago isip mo. Halimbawa, kinampihan mo isang tao, tapos napagtibay mo na siya pala talaga yung may kasalanan at kumampi ka doon sa isa, hindi yung pagiging balimbing. Dumating ka sa katotohanan. Yung pagiging balimbing, yung nagpapalit ka ng panig o kaya, ambiguous. Yung hindi malinaw ang iyong paninindigan, yun ay pagiging balimbing din. So, maaring magbabago ang pananaw ng tao habang lumilinaw sa kanyang mga bagay-bagay. At syempre, hindi rin naman ibig sabihin na balimbing yung tao na naghahangad ng kaayusan. Okay, so kilala mo yung may atraso, kilala mo yung inapi, pero gumawa ka ng paraan para hindi nalalala yung kaguluhan, hindi yung pagiging balimbing. Ginawa mo lang din kung ano yung tama. So marapat na
merong malinaw na pag-unawa ang mga tao kung paano siya maninindigan sa katotohanan, inshallah. So dito, naging malinaw ang paninindigan ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Actually, nagkaroon pa sila ng discussion ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu tungkol dito. Pinigilan siya ni Omar. Pero pinaliwanag ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kung bakit ganun. Ito nga, sinabi niya. At hindi sinabi niya kay Omar, matapang ka ba nung panahon ng jahiliya tapos ngayon duwag ka sa Islam? So binuhin niya yun, nasabi niya yun kay Omar. At si Omar, syempre sa kanyang pagpapakumbaba, alam niya mas marunong sa kanya si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, tinanggap niya yun. Na mali nga yung kanyang, kumbaga, pagpigil kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, nalabanan yung mga ayaw magbayad ng zakah. Anyway, ano yun eh, kumbaga, maganda rin, mainam na naitanong niya ni Omar kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhuma. Kasi, kumbaga, sa pamagitan ng tanong niya na yun, ay mas nagkaroon tayo ng insight kung bakit nagkaroon ng hurubur ridda. At bakit naging ganun ang paninindigan ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu laban sa mga murtaddin at sa mga ayaw magbayad ng zakah. Sumunod, wara'uhu wa zuhduhu. Ang kanyang wara, yung kanyang pagiging yung wara kasi yung pinakamalapit na kahulugan nito yung kabanalan, yung pagiging taimtim sa pagsamba, pagiging deboto, kumbaga. At yung kanyang zuhud, yung kanyang pagiging matipid. Kasi nga, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sa kabila ng kanyang pagiging mayaman, siya ay matipid. Sa kabila ng kanyang pagiging mayaman, yan nga, siya ay nagpapakamatuwid. Iniulat ni Imam At-Tabarani sa kanyang musnad mula kay Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, Lama ihtadara Abu Bakar, nang naghihingalo na raw si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sabi nila yung may pinapanood akong YouTube channel ngayon, bago ko lang yung natuklasan eh. Ano siya? Babae, Amerikana. Nurse siya sa yung Home for the Aged. Home for the Aged. Marami silang mga mga inaalagaan na matatanda na syempre doon na rin namamatay sa kanila. Marami siyang mga video, yung kanyang mga yung kanyang mga karanasan doon sa mga namamatay. At totoo nga yung sinabi ng mga scholars sa banala, yun mismo yung sinabi niya eh. At pinatotohanan pa yun ng isa pang video na napanood ko rin. Sabi ng mga scholar, man syaba ala shay mata alay. Ano man ang kinatandaan ng tao, ito na rin yung kanyang kamamatayan. Ibig sabihin, kapag mamamatay siya, yun na yung kanyang kalagayan. Kung yung tao nabubuhay sa la ilaha illallah, ibig sabihin, inshallah, sa kamatayan niya, mamamatay siya na nagsasabi ng la ilaha illallah. Pero pag ang tao pabaya sa kanyang relihiyon, yun din yung ugali niya nalilitaw sa dulo ng kanyang buhay. Kapag naghihingalo na siya, magpapakita pa siya ng kanyang tunay na ugali o kanyang tunay na pagkatao. At maaalala niya yung mga bagay-bagay na pinakamamahal sa kanya. Kaya nga mayroong mga naghihingalo, ang nababanggit nila mga kahalayan. Kasi buhay nila puro kahalayan eh. O maaring tahimik lang sila, talagang naghihingalo lang sila. Pero sa mga araw bago sila mamatay, kumbaga lumilitaw yung kung ano yung naging talaga nila, naging asal nila sa malaking bahagi ng buhay nila. Kaya maaari nga rin, sabi niya, kung ano yung pinagkabalahan ng tao sa mas malaking bahagi ng buhay niya, yun na yung kanyang naaalala kapag mamamatay na siya. Meron siyang pinakitang video. Yung may matanda na yung naghihingalo. Talagang yung makikita mo sa kanya yung hirap ng huminga. At sabi pa niya doon, kapag nakita yung tao raw na yung 'di ba, tawag natin huling hininga. Actually, yung huling hininga na yon, yung huling paggalaw ng dibdib ng tao. Patay na siya noon eh.
Kumbaga ano na lang yun, yung reflex na lang. Meron na lang natitirang pressure sa kanyang katawan, sa kanyang sa kanyang lungs na nagpagalaw sa kanyang Pero wala na yung dun, patay na, wala na yung vital signs sa ganun. Mga isang hinga pa yun o dalawa. Reflex na lang yun. Ibig sabihin, wala na siyang kaluluwa. Makikita natin yung yung ilan, talagang yung hirap yung hirap yung paghinga, tapos kahit matanda na yun, hirap na siyang gumalaw, hindi na nga siya nakakagalaw. Tawag nga nila agonal breathing. Agonal, ibig sabihin yung galing sa agony. Meron siyang nararamdaman na agony, paghihirap. Isipin nyo na lang yun yung pag kinukuha yung kaluluwa ng kuffar, at yung kaluluwa niya ayaw lumabas, kasi ayaw niyang mamatay. Okay, makasalanan ng Muslim, kinukuha yung kaluluwa niya kasi ayaw niyang mamatay din, kaya nahihirapan niya siya lalo sa kanyang kamatayan. Kaya itong mga ganitong tagpo, yung tao, halimbawa mamatay na o meron siyang malubhang sakit at siya ay naghahabilin, maaring kumbaga nararamdaman niya na rin sa kanyang sarili, sa kanyang katawan na maaring hindi na siya magtatagal. Maaring posible. Siyempre si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, naikilala natin na siya ang pinakamatuwid na tao. So gusto niya bago pa siya mamatay, mawala na yung kanyang mga pananagutan. Kaya nga pinatawag niya si Aisha radhiyallahu anha, "Faida mittu fardidihi ila Omar." Kapag mamatay na ako, ibalik mo ang mga gamit na ito kay Omar. "Fa inna kunna nantafi'u bidhalika hina kunna nali amrul muslimin." So sabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, pinakinabangan natin yung mga bagay na yon habang tayo ay namumuno sa mga Muslim. Kasi itong mga gamit na ito, kabilang ito doon sa mga ibinigay kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kumbaga ng mga gamit niya nung siya ay naging khalifa na. Kasama ito sa kanyang compensation. Kumbaga. Pero ipinasauli niya ito kay Aisha, kay Omar, para magamit ni Omar bilang khalifa. Kasi buhay pa si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ito yung pinagkaiba ni Abu Bakr sa iba pang tukoy niya na si Omar ang magiging khalifa pagkatapos niya. Pero si Omar, nung namatay siya, nagtalaga lang siya ng syura. 6 na sahaba na magpipilian sa kanilang 6 kung sino magiging khalifa. At nagkataon sa 6 na yon, napili nila si Uthman. At pagkatapos ni Uthman, ganun din, nagkaroon uli ng syura at ang naging khalifa ay si Ali. Pero si Abu Bakar, buhay pa siya, tukoy na niya na si Omar ang papalit sa kanya. Kaya sabi niya, ibigay daw yung mga gamit na yun kay Omar. At yun nga, falamma mata, arsalat bihi ila Omar. At nang namatay nga si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, pinadala niya mga gamit na ito kay Omar. Faqala Omar, at sinabi ni Omar, rahimakallahu ya Abu Bakr. Kahabagan ka nawa ni Allah o Abu Bakr, laqad at'abta man ja'a ba'dak. Pinapahirapan mo ang sinumang darating pagkatapos mo. Ibig sabihin, pinapahirapan mo ang mga magiging pinuno pagkatapos mo. Kasi yung mga pinuno pagkatapos niya, sisikapin na matapatan. Yung pamumuno ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, hindi lang sa accomplishment, pati sa ugali, pati sa asal. So lahat na lang ng khalifa iahambing kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At hindi nga nila mayahambing ang kanilang mga sarili kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kasi tingnan mo na lang itong ganito. Diba? Yung mga gamit na yun, kung aangkinin nyo ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, walang problema. Walang problema. Kasi mga personal na gamit ito kung tutuusin Plato. Tapos yung parang raincoat. Pero sa kabila nito, ipinasauli pa ito ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At yun nga, bukod pa rito, naiulat din na yung total na halaga ng kanyang allowance na natanggap niya mula sa Baitul Mal,
ipinasauli niya kay Aisha radhiyallahu anha sa kabangbayan ng mga Muslim. So ganito yung kumbaga yung pagpapakita ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ng kanyang kababaang loob, kanyang kabanalan, kumbaga na ipinakita niya ito hanggang sa dulo ng kanyang buhay na hindi siya nagbuhay-hari. Hindi siya nanamantala sa yaman na kumbaga ipinagkatiwala sa kanya. So hindi natin matatapatan si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pero mainam na malaman natin ito para meron tayong huwaran, meron tayong modelo, inshallah. Yan ngayon, iba na ngayon eh. Barangay tanod lang, kung makaangkin na ng kalsada, kanya na eh. Barangay tanod lang, ginawa ng yung parking yung kalsada sa labas ng bahay niya, ginawa na niyang parking, nilagyan pa ng bakod. At kung nung pag-aangkin na ginawa ng mga inayupak na yun, napakalayo talaga nila sa mga sahaba. So tayo, ganito rin tayo inshallah. Ibibigay natin, susoli natin yung mga ipinagkatiwala sa atin sa sino mang may karapatan dito sa abot ng ating makakaya, inshallah. So buhay pa tayo, ibigay na natin yung mga bagay na na kumbaga sinisingil sa atin kaysa doon pa tayo singilin sa araw ng paghuhukom. Magiging mas mahirap yun. Sumunod na nabanggit dito, tawadu'uhu, yung kanyang pagpapakumbaba. So nakilala si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa kanyang pagiging malumanay, pero matapang, pero kabilang sa kanyang mga pinakakilalang katangian yung kanyang pagpapakumbaba. Iniulat ito ni Ibn Asakir mula kay Abu Saleh al-Ghafari, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yata'ahada ajuzan amya fi ba'di hawashi al-Madinah min al-layl. So si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meron daw siyang dinadalaw na matandang bulag sa yung Hawashi, parang labas na ng Madina halos. Nasa dulo na siya ng Madina. Sa kabila nun, yun nga, pinupuntahan pa rin siya ni Omar. Tuwing gabi. Tuwing gabi pupunta siya doon. Kana yata'ahada jusan amya fi ba'di Hawashi al-Madinati min al-layl. Fayuski laha, nag-iigib siya para doon sa matanda na yun. Wayakumo bi amriha, at siya daw ay gumagawa ng ilang mga gawaing bahay para sa kanya. Siguro naglilinis at iba pang mga bagay. Babae yung matanda na yun. Fakana idha ja'aha wajada ghayrahu qad sabaqahu ilayha. Pero nung isang araw daw, nagulat si Omar na meron nang nauna sa kanya doon sa kanyang ginagawa. Faaslaha ma'aradat, at naayos na yung mga pangangailangan nung matanda. Farasadahu Omar faidahu wa Abu Bakar alladhi ya'tiha wa huwa yawma idin khalifatun. So inabangan daw ni Omar kung sino ba yung pupunta doon sa matanda at gumagawa ng mga gawain niya. So parang ginagawa na ito dati ni Omar, pero minsan naunahan siya. O maaring minsan hindi nakapunta doon si Omar, pero dahil nagpupunta doon si Abu Bakar, hindi na rin napapansin ni Omar na may pumunta ng iba. Kasi may ilang araw lumipas, hindi siya nakapunta, pero nandun si Abu Bakar na sumasalo doon sa kanyang trabaho, doon sa kanyang gustong gawin. Yun nga, hinintay ni Omar kung sino ba yung pupunta ron, at nakita niya si Abu Bakar. At si Abu Bakar sa panahon na yun ay khalifa na. So, ibig sabihin, khalifa na si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pero may panahon pa rin siya sa ganito. Yung maglingkod sa kanyang mga nasasakupan. Gaano man sila kaliit. Gaano man sila kumbaga parang parang yung walang halaga. Kasi isang matanda lang naman ito Yung politiko, ang ipa-priority nun, pupuntahan niya yung lugar na maraming tao.
Doon siya magpapakita, doon siya mamimigay ng pera, doon siya magpapakitang gilas, doon siya magpapakitang tao. Pero si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu at si Omar, siyempre, wala namang pupuri sa kanila kapag ginawa nila yun sa matanda. Hindi naman sila ipapangampanya ng matanda. Bulag nga yun, hindi nga yun makalabas ng bahay. Hindi na yun magsasabi sa mga tao, tinulungan ako ni Omar, tinulungan ako ni Abu Bakr. Baka nga hindi niya kilala kung sino yung tumutulong sa kanya. Kasi bulag yun. Pero sa kabila nun, ginawa nila yun dahil sa ikhlas. Isa pa itong bukod sa pagpapakita ito ng pagpapakumbaba, kababaang loob ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Siyempre, nagpapakita rin ito ng kanyang ikhlas, alhamdulillah. At gayon din si Omar. At yung nasabi na lang ni Omar sa kanyang sarili, faqala Omar, anta huwa la amri. Sabi ni, kumbaga parang kasabihan. Sabi ni Omar, ikaw Abu Bakar, la amri ibig sabihin buhay. Kumbaga parang buong buhay ko hindi talaga kita mauunahan, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So ito yung ilan sa mga tagpo, alhamdulillah, na mga katangian ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na parang sa unang tingin magkaka-conflict. Yung pagpapakumbaba, yung pagiging malumanay, pero siya sa kabila nito, siya ay matalino, na alam niya kung kailan siya magpapakita ng pagpapakumbaba at alam niya kung kailan siya magpapakita ng kanyang paninindigan at katapangan. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.